ilang bahay at gusali sa mga lugar na nakatuntong sa West Valley Fault ang paulit-ulit daw na nagkakabitak sa sahig at dingding. Kaya bago pa man dumating ang sakuna, pinapayuhan ng mga eksperto ang mga residente na pagtibayin ng kanilang bahay o kaya ay tuluyan ang lisanin ng lugar. Nakatutok si Chino Gaston. Mula nang manirahan sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, si Herminia Oliva, hindi na raw nawalan ng mga bitak ang kanilang sahig at mga dingding. Nagtataka raw siya na kahit ilang beses sementuhin, parating lumilitaw ang mga crack. Ngayon nga, may malaking crack sa gitna ng sahig ng kanyang bahay na tumutuloy sa kwarto at tumatagos pa sa bahay naman ng kapitbahay na si Aling Mansueta Martin. Pangkaraniwan na para sa mga taga-Barangay Batasan Hills na makakita ng bitak o di kaya crack sa kanilang mga bahay. Pero lingid sa kaalaman ng marami rito, ang mga crack at mga bitak sa sahig at dingding na kanilang nakikita ay sanhi ng unti-unting paggalaw ng lupa. Dahil dito mismo sa kanilang komunidad dumadaan ang West Valley Fault. Nagsabi naman siguro dumadaan dito yung parang malaking bitak ng lupa. Kasi... Opo. Ayaw po, nababalitan namin sa TV syempre. Wala naman po kami ibang bahay. Nabahala nga kami po, kaya lang di wala kami magawa. Kung dito lang ang tirahan namin Wala naman kami matirahan iba. Hindi kalayuan sa bahay ni Aling Herminia ang bagong Silangang Elementary School. Kita rin ang epekto ng paggalaw ng lupa malapit sa West Valley Fault. Ang ilang classroom, lumubog ang sahig. Ang makapal na sementong stage naman, nagkaroon ng crack sa gitna. Epekto pa rin daw ito ng West Valley Fault na kahit may 200 metro ang layo sa paaralan, nagiging sanhi pa rin ang paggalaw ng lupa. Regular po namin ginagawa. Mayroon kaming time na pag quarterly, isang araw wala pong pasok para lang po doon sa earthquake drill. Ayon sa mga eksperto, ang mga bitak sa sahig at dingding ay karaniwang palatandaan ng mga bahay na malapit o di kaya nakatungtong mismo sa active fault tulad ng West Valley Fault. Kaya ngayon, payo ng mga eksperto, lisanin na ang mga lugar na dinadaanan ng West Valley Fault o kaya'y patibayin ang mga kasalukuyang estruktura. Eventually, kakausapin na namin sila na yung mga bahay nila nasa fault line, kailangan magkaroon silang mga retrofitting halimbawa or just in case eksakto nandito sila sa gitna ng fault line. Ang aming findings dyan, ang standard city run, hindi negotiable. Kailangan umalis kayo ran kasi delikado yun. Ayon sa datos ng FIVOX, dumadaan ang West Valley Fault sa ilang bahagi ng San Mateo Rizal, Quezon City, Marikina, Mandaluyong, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Abot sa 20 bahay ang nilamon ng apoy kaninang umaga sa lungsod ng Manila. Kahit makapal pa ang usok, ilang residente nagsibalikan sa naturang lugar sa pagpapakasakaling may masasagip pa silang mga gamit. Nakatutok si Katrina Son. Kuhang-kuha sa video ni News Cooper Peter Regala ang paglamon ng apoy sa 20 bahay sa Leon Guerrero Street, Ermita, Manila. Aabot sa 40 hanggang 50 pamilya ang apektado. Naabutan pa namin ang ilang residente na nagsisibalik sa kanilang mga nasunog na tirahan. Kahit makapal pa ang usok, hindi alintana ang panganib. Nagbabaka sakali raw kasi sila na may mga maisasalba pang mga kagamitan. Ang ilan naman tinipon na ang mga yero at bakal para ibenta. Kumukuha pa ng kalakal para pangkain. Para may pambiling diaper ang anak ko. Si Marisa Bernal, nakita raw kung paano nagsimula ang sunog. Kita ko na lang po, umuusok na po kasi. Bali may ano po yun may bumili po ng sigarilyo, yung may sometimes. Tapos nung pag-alis ng may sometimes, bigla na lang pong umano yung usok. Tapos yung umano na yung apoy, lumiyab na yung apoy. Mabilis daw kumalat ang apoy kaya wala na raw silang naisalbang gamit. Ayon sa mga bumbero, aabot sa 1.5 milyon ang halaga ng natupok na ari-arian. Naepektuhan rin daw ang ika-4 na palapag ng katabi nitong building. Ang involved po rito ay isang two-story residential structure made up of light materials. Basta may ground floor na to. So makita nyo, bagsak na bagsak po yung ground floor doon. Pansamantalang lumigas sa mga nasunugan sa kalapit na Plaza de Gracia. Bibigay kami kagad ng mga tents dito. Darating kami ulit para magbigay naman ng mga pagkain at mga tubig para doon sa mga taong nasalanta ng sunog. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Natatanggap lang po namin ang balitang ito tungkol pa rin sa sunog. Isang residential at commercial area ang nasunog sa Legarda sa Maynila. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog, pero idineklara ng under control. Hindi pa matiyak kung ilan ang nadamay sa sunog at kung ano ang pinagmulan nito.
Kahit walang ginagawa, naku talagang pagpapawisan ka rin sa tindi ng init. Kanina nga po ay umabot sa 34.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Naitalaya ng Pag-asa mag-aalas 3 ng hapon sa Science Garden sa Quezon City. Sa ibang bahagi ng bansa, mas mainit pa. Umabot sa 37.2 degrees Celsius nga ang temperatura sa Cabanatuan sa Nueva Ecija. Habang 35 degrees Celsius naman sa Tuguegarao sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, kakaunti ang ulap sa ating papawirin, kaya direktang tumatama ang sikat ng araw. Posible raw na mas tumindi pa ang init ng panahon sa mga susunod pang araw. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Na-alarma na ang mga otoridad sa maraming krimen na kinasasangkutan ng mga sospek na nakamotorsiklo. Yung iba sa kanila, ang tawag riding in tandem. Panawagan nila sa publiko magsumbong agad kapag may nakakakita o nararanasan ng mga ganitong krimen para agad mahuli ang mga sospek. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24. November 17, 2011. Nakuna ng CCTV ang paggablot ng dalawang suspect na sakay na motorsiklo sa shoulder bag ng isang pedestrian sa Lower Bikutan, Taguig. Tumakas sa mga suspect pero kinalaunan na corner ng taong bayan makaraang mawalan ng gasolina ang motorsiklong gamit nila. Nitong linggo lang, tinadtad ng bala ng 4 na suspect na sakay ng dalawang motorsiklo ang isang lalaki sa Pasay City. Walang habas na pinagpuputukan kahit nakahandusay na, tiniyak na patay saka na iniwan sa gitna ng kalye. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang manhunt operation sa mga suspect. Ilan lang ito sa mga kasong kinasasangkutan ng tinatawag na motorcycle riding in tandem. Ang Highway Patrol Group na alarma na sa pagtaas ng bilang ng mga kasong kahalintulad nito. Problemado sila dahil aminado silang hindi sapat ang mga inilalatag nilang checkpoint para masawata ang operasyon ng mga masasamang loob na motorsiklo ngayon ang ginagamit na transportasyon. Nagkakaroon tayo ng problema dyan dahil nga dun sa conflicting yung pagdating dun sa batas na paggamit ng helmet, which is very easy for them na maging cover nila dun sa kanilang krimen, no? Dahil hindi naman natin ma-compromise yung safety ng mga gumagamit ng mga motorsiklo, patanggal natin ang helmet. Para sa PNP-HPG, kung kulang ang resources at hindi sapat ang logistics ng pulisya, dapat ang publiko makialam at makipagtulungan na. Isang barangay, palagay natin, no? O yung isang neighborhood, kung yung mga tao doon, nakikipagkaisa natin na sinasabi nila na kunwari, yung may napapansin sila, yung kapitbahay nila, lumalabas na parang medyo pinagsususpetsahan nila na, no? Pwede nilang i-report dapat kagad yun. No, malaking tulong dun sa pulisyon. Ganito rin ang mungkahi ng grupong Motorcycle Philippines Federation. Dapat daw gayahin ng Pilipinas ang sistema sa ibang bansa kung saan mamamayan ang kumikilos at aktibong nakikipagtulungan sa pulisya para labanan ng mga kriminal. Inihalimbawa niya ang pamamaril na nakuna ng CCTV sa Pasay. Wala man lamang daw tumawag ng barangay o pulis at inuna pa ang pag-usyoso. Nakita mo, ang daming tao doon na ng CCTV. Bumaba yung mga tao. Meron bang nag-attempt man lang na picturean yung bumabaril? Opo. Wala eh. Opo. Pero kung i-educate siya ng gobyerno sa ganun, no? Tapos tuturuan natin talaga from barangay level pataas, siguro matitigil yung riding in tandem eh. Bukod sa tinawag nilang community involvement para sa grupo, dapat daw isabatas na ang pagsusuot ng vest ng mga rider. At dito ilagay ang markings ng plaka ng motorsiklong gamit at huwag sa helmet na sa malayo ay kapiraso na lamang ang makikita. Pagka yung responsible rider ka, may vest ka eh. Lagay mo yung plate number ng motor sa likod. Okay. So visible yan. Pagka wala kang suot na vest, hulihin mo. Yung carnapping yan. Pagka yung plate number ng vest mo hindi match do sa motor mo, hulihin mo agad, biski na barangay. Opo. Pwede mo sitahin. Opo. Ngayon, yung riding in tandem, pag pumutok sila, visible yung plate number sa likod. Opo. Kasi yung hindi visible yung plate number ng motor, hindi liit. Emil Sumangil, Alerto 24. Kakaibang lakas daw ngayon na ipinapakita ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Yan ay sa kanyang pagsasanay para sa laban nila ni Timothy Bradley. Ayon kay Pacman, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang pinaghuhugutan niya ngayon ng lakas. At bago ang kanyang pagsasanay kanina,
kinantahan muna siya ng relihiyosong awitin ng ilang pulis. Nakatutok si Rafi Tima live mula sa Sampaloc sa Maynila. Rafi? Mel, naging special nga ang huling araw ng training ng pambansang kamao sa kanyang gym dito sa MP Tower sa Maynila matapos siyang haranahin ng mga worship songs ng isang police choir. Ito na nga raw ang nagsisilbing pampagana ng pambansang kamao, ibang-iba sa mga nakaraan niyang pagsasanay. Maging ang 8th Division World Champion nagulat sa ganda ng boses ng mga kumakantang pulis dahil worship songs ang kinakanta, mas napabilib ang pambansang kamao. Kaya naman agad niyang inimbitahan ng mga pulis na samahan siya sa Amerika para kumanta kapag may Bible study at Bible preaching siyang gagawin. Ang mga pulis, tuwang-tuwa sa imbitasyon. Ito makakatulong sa inyo para kumbaga mapalago pa po yung grupo ninyo. Mapalago at makita ho ng taong bayan na ang mga pulis ho hindi lang nagtatraffic, hindi lang para doon sa crime prevention o crime solution. Masaring po kami at kami yung iba rin yung makadyos ka malapit ka sa Panginoon. Matapos ito, sabak agad sa dibdibang ensayo ang pambansang kamao. Sa tunog pa lang ng mga suntok sa mitts na hawak ng trainer na si Buboy Fernandez, kita ang kakaibang lakas ngayon ni Pacman. Maging si Buboy gulat sa ipinapakita ni Pacman, bagaman nagsisimula pa lang ang kanyang training. Sigurado to pagdating sa Baguio, magugulat si Coach Freddy dito kasi hindi niya akalain na gano'n na kaagad ba ang kondisyon pag-akyat sa Baguio. Talagang nakakatakot yung kaliwa Ayon kay Pacman, mga salita raw ng Diyos ang pinaghuhugutan niya ngayon ng lakas. Focus sa laban. I can do all things through Him who strengthens me. Philippians 4:13. Hindi na rin umano niya papansinin ang mga paratang na tila nagiging political butterfly siya dahil sa palipat-lipat ng partido. Naging miyembro si Pacman ng Lakas Kampi CMD, Partido Liberal at Nationalista Party. Kagabi, formal na nanumpa si Pacman bilang miyembro ng PDP Laban sa harap ni Party President Senator Coco Pimentel at Secretary General Joey De Venecia. Agad din siya itinalaga bilang Vice President ng partido sa Mindanao. Alam niyo yung PDP Laban kasi mga kaibigan, ang roots nito nasa Mindanao. Actually, sa rehiyon mismo ni Congressman Pacquiao, Davao City, Jensan, and sa akin din sa Cagayan de Oro. Yan po yung roots nito. So, we are welcoming a native son to the party. Contribution ko sa partido is yung makatulong ako sa partido para sa ating mamamayan. Susuportahan ko ang alituntunin at adhikain ng partido. Pasado alas 6 ngayong gabi, umakyat na sa Baguio ang grupo ni Congressman Manny Pacquiao para nga sa kanyang 4 na linggong high-altitude training. Noong nakarang linggo ay naroon na si Coach Freddie Roach na nagsimula ng i-train ang British boxing champion na si Amir Khan na may nakatakdaring laban. Dito magkakaalaman kung tunay ngang mas maganda na ang magiging training at performance ni Pacman na 2009 pa huling nanalo sa pamamagitan ng knockout. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Susunod! Dalawang aso, kawawa naman, ayan pinahila ng karton na punong-puno ng mga karga Manhole sa lungsod ng Quezon na walang takip at delikado sa mga dumaraan. Inireklamo sa investigador ng bayan. Beach resort na tinaguriang Boracay of the North. Saan kaya matatagpuan? Hugo Gutierrez, hindi napigilang maiyak sa isang pulong balitaan o press conference. Bakit kaya? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.